sa economy natin eh. Ang drugs. Eto ipagtatanggol, pakinggan nyo mabuti, ipagtatanggol ni Marbil ang mga adik. At tingnan nyo, PNP crime rate data. Kinumpare, parang ito ay pagkukumpara nung panahon ni PRRD. 2016 to 2018, 217,000 ang krimen. July 2022 to 2024, 83,000 lang. So sa madaling salita, nung panahon ni Marcos, ipinagmamalaki nila bumagsak ang krimen. Bulahin ninyo, lelang ninyo. 'Di ba? Kitang-kita naman sa daan. Yung the way yung ipagtanggol ang mga adik, magkakaroon ng kumpiyansa ang mga adik. At paglaganap ang mga adik, hindi po pwedeng mababa. Siyempre, kwento nyo yan eh. Ang daming survey, tumaas ang trust rating kay Martin at saka kay Marcos. Tapos si BP Sara bumaba. Samantalang minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kaya nga iniipit ninyo eh. Iniipit ng Kamara itong si BP Sara at ang mga si PRRD dahil alam nila malakas. Kung totoo yung mga ratings na pinapalabas ninyo, hindi sana kayo concern. Ang daming problema ng bansang ito. Si Marcos walang ginagawa. Hinahayaan niya yung mga kampon ni Martin diyan sa Kamara na habul-habulin ng mga Duterte. Bakit? Dahil alam natin ang totoo. Malakas ang mga Duterte. Alam natin. Kaya yung mga numbers na pinapakita ninyo, walang naniniwala dyan. Baka kayo-kayo lang, si Marcos, si Martin, yung mga kampo ni Martin dyan sa Kamara, ikaw Marbil. Siguro si Torre. Kayo-kayo na lang naniniwala dyan. Pero tingnan ninyo ang taong bayan. Ang mga DDS hindi concerned sa inyo. Bakit? Alam namin mahina talaga yung kampo ninyo. Di ba? Kayo, alam nyo malakas talaga si BP Sara. Kaya hindi nyo tatantanan si BP Sara hanggang 2028 dahil ang gusto ng gobyernong ito, ang mauupo ay si Martin. Pero alam ng lahat malakas si Sara. Huwag nga tayong magbulahan. Yung mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Tingnan mo ito, i-justify niya. Papasok na tayo sa compromise. Pinapakita, ito yung pagsasalita nito, parang si Abalos, yung tono niya, parang si Abalos, napapansin nyo na ba? But anyway, sino ba yung gumagamit ng droga? Remember, hindi sila addict. Hindi sila addict. Ano yung nagdodroga? Anong tawag doon? Santo. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag ka. Tinan mo? Kinunsinti pa, none other than Marbil. Sa taas ng posisyon mo, ikaw ang pinakamataas na posisyon dyan. Ikaw pang nagkonsinti sa droga. Remember, sabi niya, yung mga addict na hindi niya gusto maging addict, kaya namang nagpapadagdag ng oras. So, halimbawa, siguro tinutukoy niya rito yung mga kailangan gising. Halimbawa, yung mga sa call center, yung mga bus driver. Siguro, yan ang tinutukoy niya yung kailangan gising sa madaling araw. Siguro, yung mga pulis na nagbabantay. Diba? Kailangan gising sila. Alerto sila. Anong ginawa mo, Marbil? Binigyan mo sila ng lakas ng loob tumira. Iyan po ang nagiging problema natin sa gobyerno ngayon. Pinagtatanggol natin yung mga adik. Instead na pinagtatanggol natin yung mga nabiktima ng mga adik. Sino pinaiimbestigahan ninyo? Yung drug war ni PRRD. Gusto rin imbestigahan sa Kamara. Imbis na pinag-iimbestigahan ninyo, ito mga adik na ito. Dapat mahinto ito sa bansang Pilipinas. Alam mo, sir, especially mga kapulisan, tayo nagtutulong-tulong lahat.
Ibuhos natin yung buhay natin na masolusyonan na natin once and for all. Maalis ang adik sa Pilipinas. Bakit ganyan naman ang iyong rason? Bakit naman napunta ka sa ganyan, sir? Ba't ganyan na sinasabi mo? Yung tono mong yan, dadami ang adik sa atin. Ay, hindi ko inaano yung mga bus drivers. Ay, hindi. Provincial yung bus na hawak ko. Kailangan, kailangan sharp ang utak ko sa pagmamaneho. Di ba? O halimbawa, tanungin kita, excuse pa rin ba yan sa presidente maging adik? Sa vice president, excuse maging adik? Sa mga senador, excuse ba maging adik? Sa congressman, excuse ba maging adik? Di ba? Wag po natin ipagtanggol ang mga adik. Maawa po tayo sa bansang Pilipinas. Pagka ganyan-ganyan ang tono ninyo, wala, maraming mamamatay na tao dahil tataas ang crime rate. Wag na po tayong magbulahan. Yung realidad lang ng totoong nangyayari sa kalsada. Hindi yung numero ninyo. I mean, tingnan nyo ang tono ng gobyerno ngayon. From the legislative to the executive, pati sa police. Pinagtatanggol ang adik. Ano ba naman yan? Diba? I mean, you cannot blame the people. Yung tono mong yan, aminin mo man or hindi, totoo man or hindi, we cannot blame them kung ang iisipin namin, pinagtatanggol nyo mga adik eh. Tingnan nyo ang mga pinaggagawa ninyo. Tingnan nyo ang mga litanan ninyo. Mahalin po natin ang mga Pilipino. It's about time. Nagkakaisa tayo. Tulungan po natin ang leader natin na susugpo sa droga. Alam mo, meron akong sasabihin sa taong bayan, ha? Yung mga tumatakbong mayor sa inyong lugar, yung mga tumatakbong congressman, yung mga tumatakbong konsihal, i-encourage nyo, bukod sa hihingin ninyo yung plataforma, ready ba kayo magpa-drug test? Para asugpo na natin itong problema natin. Dahil we belong in a generation, we belong in a government na kinukonsinti ang mga adik. Hindi po maganda yan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ayan, ibig sabihin, pagka per ora ang trabaho ninyo, okay? Intindihin natin. Mag-addict kayo kasi per ora kailangan, ha? Kailangan, the top of our priority is yung kumita tayo. Regardless kung mag-addict tayo or hindi. Ganyan lumalabas ang tono mo, totoo man or hindi, aminin mo man or hindi. Hindi po dapat ganyan ang tinuturo natin. Dapat ang tinuturo natin sa kababayan natin, ang priority natin ay maayos na buhay, maayos na karakter. On top doon sa kikitain. Di ba? Dito prioritize. Sige, kung compromise tayo, unawain na natin. Sige. Pag per ora ka, mag-unawaan tayo. Tira ka na lang. Kasi kailangan ng pamilya mo yung kikitain mo eh. Bayad ka per ora. Ano ba naman yun? Tira ka na lang para gising ka. Kesa maraming maaksidente pagka hindi ka alerto. Wow. Eto ba ang gusto nyong bagong Pilipinas? Eto ba ang gusto nyong bansa? Eto ba ang gusto nyong liderato? Ewan ko sa inyo. Pero ako, ayoko.